Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda po ninyo kang chismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po kay Kim Chu and Paolo Avellino. Siyempre, para sa gabi ito, tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa tawag dito, ini-issue kay Kimi na kesyo nagalit to sa mga fans deep inside. Asar na siya sa pinagagawa daw ng mga Kim Pao fans. So, saan kaya yun nang gagaling? Bakit may paganon, ano? Halatang halata mo na basher ng Kim Pao yun. Pero buti na lang, binasag ni Kimi yung kanyang katahimikan. And ayun, siniwalat yung totoo. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And para nga po guys, sa gabing ito, unahin nga po natin pag-usapan itong komento dito ng ating isang commenter na si Madam Shirley Alulod. Magandang gabi po sa inyo. At saka si Kimi, ayon po sa kanya, ang tipo ng babaeng hindi makikipag-flirt sa iba kapag may karelasyon. Napaka-decente niyang babae. Mind your own business, mga bitter. So, ayun nga, meron kasing nagsasabi pala from mga fans ni Jay na nagkabalikan nga daw si Paolo and Gia. Kaya ayun, umusok yung ilong ni Paolo nang makita yung sweetness ng Ekunin noong Christmas special ng December 10 na kung saan naging dahilan para iwan daw ni Paolo si Kimi. And may binitawan pa silang masamang salita tungkol kay Kimi, masasakit na salita, ganto ganyan. Siguro yun yung dilulo nila, nagkabalikan si Paolo at saka si Che. Kaya for them, talunan si Kim Chu dahil after ng tilian, etc. etc. Iniwan lang siya basta-basta ni Paolo. Huy, grabihan yon. Kaya yun siguro yung pinanghuhugutan nila. Kaya ganito sila kay Kim na iniwan daw ni Pawa. So parang pinapalabas nila na si Kimi hindi marunong mag-set ng boundaries at mga agaw dahil even without camera kita naman natin guys yung mga naka-with picture ng Kim Pao, napaka-sweet clingy nila sa isa't isa, lagi silang magkasama at ayaw nga iwan ni Paolo Avellino si Kimi. Even nga sa pagpunta sa backstage, sa dressing room, sinasamahan ni Pawa itong si Kim Chu, ang ating Chinita Princess. So, baka yun yung gusto na lang palabasin na hindi marunong mag-set ng boundary si Kimi, hindi alam yung girl code, etc. etc. na malandi itong si Kim Chu. Pero, hindi ganong klaseng babae si Kim. Kung may karelasyon si Pau, hindi ganyan ang Kim Pau of Cam. Kaya malinaw lang na wala pong ponin, walang balikang naganap, kaya malaya si Kim and Paulo of Cam. And at the first place, paano magkakabalikan kung wala namang naging relasyon, 'di ba? Samantala, eto nga, iniabot na po ang ni Kimi Award for Premier Actress of the Year. Ngunit subalit tatapwat dahil nga po sa napaka-busy na sked ni Kimi, kapatid na lamang po niya ang nakapunta, ang dumalo at kumuha ng kanyang award. So grabe naman kasi talaga yung sked ditong si Kimi. Dami ng mga awards na hindi niya napupuntahan, kagaya doon sa Anak TV Award. Hindi rin siya nakapunta, sayang naman. Pero wala po tayong magagawa, ganun talaga, hindi naman kaya ni Kim hatiin yung katawan niya, 'di ba? Anyway, congratulations pa rin Kim Chu for winning the Premier Actress of the Year in the second Southeast Asian Premier Business and Achiever Award 2024.
represented by Miss Lakam Chu. Well deserved. Mula po sa post ng Kim Pao Fanatics. So congratulations again, Kimi, you deserve it. Samantala, may nabasa naman ako guys na komento. Sabi dito, hirap pala maging best in the Philippines. Kailangang sumabit-sabit sa siling, lumipad-lipad, buwis buhay. So, siguro tinutukoy niya dito ay yung performance ni Kimi sa Showtime, ano? Buwis buhay performance ni Kimi. Anyway, hindi ka naman talaga magiging the best without proof. Siyempre, may basehan po yan kung bakit ka tinawag the best, lalo na kung the best in Philippines. Grabehan naman yon. Siguro sa daming award ni Kim Chiu yung tinutukoy, yung sinasabi niya dito, kaya the best in the Philippines. Pero kung awards nga pong pinag-uusapan, achievements, etc., ay talagang inaangkin ni Kim Chiu ang taon na to. And syempre, kailangan niya ng pinanggagalingan ng pruweba, ng proof. Siyempre, alang bigyan ka na lamang ng award na wala ka namang ginagawa. So, si Kimi, kaya lagi natin sinasabi, deserve ni Kim Chiu lahat dahil napakasipag pong bata. Sabi nga po ni Kuya Wong, siya yung walang tinatanggihan na work. And hindi lang basta work dahil sinisigurado ni Kim Chiu na hindi magsisisi yung kumuha sa kanya na kinuha siya at binigyan ng project. Kaya binibigay po talaga niya yung best niya with pagmamahal sa ginagawa niya. Tingnan nyo naman si Kimi, kahit pagod na pagod, kahit puyat na puyat, kahit ang daming event, lagi yung nakangiti. May makitang fans niya na papansinin yan ni Kim Chiu. Ganon siya. Kaya't paanong hindi mo siya mamahalin at paanong hindi mo masasabi na deserve ni Kimi lahat. Anyway, dumako naman po tayo dito sa post ni Kimi or ng post na kanyang social media account sa Facebook. So, kanya nga pong ni-repost itong si ate na pinag-uusapan nga natin kahapon pa dahil sa lakas ng kanyang loob na tanungin siya or si Kim Chiu on the spot live sa national television. So, ayun, Avelino ba? Avelino na ba siya? Ang tapang, 'di ba? So ni-repost ito ni Kimi and ayun, natatawa pa siya. Avelino daw. Kim Pao si ate. Very sure eh. Alam niyo naman guys, 'di ba kahapon, meron ding nagdenega ito. Yan yung nagdenega kay Kimi kahapon sa vlog natin. Binasa nga po natin yan na si Kim Chiu raw ay galit na deep inside. Patawa-tawa lang daw pero galit at naiinis din si Kimi sa fan. Grabihan yon. Parang sinasabi nila na si Kim Chiu plastic. Ganon. Or should I say, masyado namang mababa yung tingin niya kay Kimi, yung ugali ni Kim Chiu. Hindi naman si Kim ganun. So, napakabait po nitong si Kim Chiu. Nagulat lang talaga siya, kaya medyo natigilan. Nagulat lang. Iba naman yung nagulat sa nagalit. And I think nakarating na po ito kay Kim Chiu, kaya para maging malinaw sa lahat na hindi siya nainis or nagalit, ito yung kanyang way para tuldukan yon. So eto na kumilos na po si Kim Chiu para sa mga taong kagaya nila na napaka-toxic. So hindi po nagalit si Kimi, hindi siya nainis, kundi natuwa pa siya. Natatawa siya kay ateng. For sure, Kim Pao fan si ate. So, hindi naman para supalpalin yung mga bashers or patulan, pero para tumigil, matigil na. Yun para huminto na. Kasi, syempre, lapitan po ng Pasko, spread love, not hate. Dapat ganyan yung natin, mindset. So, kayo ba guys, ano pong inyong comment, palagay tungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba and please don't forget to click the subscribe button and notification bell and kita-kits tayo sa susunod nating balita. Maraming salamat!